I can do all things through Christ which strengtheneth me. Nothing is impossible through Christ. But I can do all things, uh, things that are part of God's will. So, babasa po tayo ang salita ng Diyos, Marcos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 12. Yep, so babasahin ko na po kasi may lakad pala ako na wala sa isip ko. May pipitikan pala kami, camera photoshoot. So, sidekick ako ni Bro Jay. And dami ko natututunan kay Jay. So, yeah, thankful ako sa buhay ng mag-asawa na yan. Praise God and all glory to God. But anyways, versikulo 6, Marcos Kapitulo 2. Narinig ito ng ilang mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo roon. Sinabi nila sa kanilang sarili, ito na po yung sinasabi natin na na-perceive ni Lord kahapon, na sabi kasi ni Lord, napatawad na yung mga kasalanan ng paralitiko. Nung lalaking paralitiko na pinagaling ni Lord. Tapos narinig yun ng mga Pharisees. Pero sa isip nila, yun yung iniisip nila. Nung narinig nila. Ito yung iniisip nilang narinig nila. Pero basahin ko muli. Verse 6, narinig ito ng ilang mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo roon. Sinabi nila sa kanilang sarili, verse 7, bakit siya nagbitaw? So, sinabi nila sa kanilang sarili, or it's to themselves. So, iniisip nila, bakit yung sinabi niya? Bakit yung sinabi yun? Diyos lang ang nakakapagpatawad. Alright. 7, bakit siya nagbitaw ng ganyang mga salita? Kalapastanganan, blasphemy, kalapastanganan yan sa Diyos. Tanging Diyos lamang ang nakakapagpatawad. Sorry, let me just read it back. Tanging Diyos lamang ang nakakapagpatawad ng kasalanan. So, ibig sabihin, kung tanging Diyos lang ang nakakapagpatawad ng kasalanan, tapos bigla siya nagpatawad ng kasalanan, ibig sabihin, kine-claim niya na Diyos siya, na may karapatan siya na magpatawad ng kasalanan. So, yun yung pumasok sa isip ng Pharisee o tagapagturo ng kautusan. Teacher of the law. Verse 8, alam ni Jesus ang kanilang iniisip. So, kung ano yung naman naisip nila ng time na yun, alam ni Jesus. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Verse 9, alin ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan? O tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad? What is much easier to say? Your sins are forgiven? Or to stand up, pick up your bed, and walk? Verse 10, ngayon papatunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, by the way, nung sinabi ni Jesus na, at ngayon napapatunayan ko sa inyo ng anak ng tao, Son of Man, quoting the book of Daniel. Kumbaga, alam ng mga Pharisees to, alam ng mga tagapagturo ng law to. Yung Son of Man na tinutukoy ni Prophet Daniel is the Son of God. Back then, people called themselves Son of God, meaning children of God. But that's the reason why walang weight back then sa Old Testament yung pagka sinabing Son of God. Parang alam nila, lahat naman tayo anak ng Diyos. But Son of Man is different. So if someone claims to be the Son of Man, meaning he claims to be, or he's claiming that he's the Son of God, the actual Son of God. Ngayon, so mabigat to sa mga blasphemous din to sa mga Pariseo. So, actually, nag-i-imply din to na tinatawag niya, ikaw yung Messiah, Son of Man. Alright. Verse 11, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi. So, rise, pick up your bed, and walk. Verse 12, last verse, medyo mabilis tayo, nakabawi ako dito. Kasi 19 minutes yung Bible reading ko . Nalimutan ko, may lakad nga pala. So, verse 12, tumayo ang mga paralitiko. Sorry, mali. Hindi mga. Tumayo, means ganito ko . Yung nga, mga, yung N, pinalitan ng M. Tumayo nga ang paralitiko. Agad na binuhat ang kanyang higaan
at lumabas habang nakatingin ang lahat. By the way, to make a visual representation here, yung paralitiko, paralyzed man, meaning hindi siya nakakapaglakad, hindi siya nakakatayo. So, parang makita, ma-imagine nyo kung ano yung nakikita ng mga tao ng time na yun. And they know the guy. And that's the reason why they are amazed and they are calling it a miracle. Verse 12, tumayo nga ang paralitiko, agad na binuhat ang kanyang higaan at lumabas habang nakatingin ang lahat. Namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, ngayon lang kami nakakita ng ganito. No one have done that before. No one have done that before. If I'm not mistaken, Elijah, if I'm not mistaken. Elijah resurrected someone from the dead. If I'm not mistaken. But healing someone from being paralyzed for the rest of his life, entire life, his or her life, this is the first time. At least in their point of view, or at least in their recollection, in their memory. This is the first time that they've saw something like this. Or they've seen something like this. Alright. Yeah, that's our Bible reading for today sa Tagalog, ang salita ng Diyos. And marami tayong napulot dito. I'm hoping and praying na nakita natin yung mga pangyayari dito na may konting kalaliman, tapos surface level message, all goods naman. And yeah, I'll be seeing you tomorrow. God bless you guys. Keep safe. Bye for now.